Maraming salamat po. Binisita niyo po kami dito. Sana po matulungan niyo mapagawa ang bahay namin. Isang mainit na umaga po mga ka-KSP katuwang sa paglingap. Ito po si Efren Espanyol, ang inyong broadcaster, vlogger, small YouTuber. Ngayong umaga mga ka-KSP katuwang sa paglingap, pupuntahan natin yung mag-iina po na nasunugan ng bahay. Tingnan natin kung paano po natin pasisimulan yung pagsaayos po ng kanilang tirahan ng pamilya po ni Ate Shirley. Din yung batang si Gesta na ang lagi pong request sa atin sa birthday daw at sa Pasko ay bigas, no? Ayan. Ngayong umaga, puntahan po natin siya nga pala. Shout out sa lahat ng ating KSP katuwang sa paglingap abroad. Especially po sa mga KSP natin, mga katuwang sa paglingap abroad na walang sawang tumutulong po sa mga tinutulungan po nating pamilyang kapuspalad. And shout out nga pala kay Ma'am from Ohio, USA. Ayun niya magpakilala. Nagpadala po sa akin ng pambili po ng gulong na motorsiklo natin. Yung gulong po natin na palitan na po natin yung likod, 3,250 yung gulong, no? Maraming salamat. Ayaw na po magpakilala ni Ma'am from Ohio, USA. Thank you so much, Ma'am. Tara, puntahan natin yung mag-iina ni Ate Shirley, yung nasunugan po ng bahay. Tingnan natin. Go! Tayo. Good morning, good morning. Oh, sarado. Sarado ang pinto nila. Saan kaya yung mag-iina? Oh. Andyan pala kayo. Bagus po. Okay. Gising nyo lang? Oh, kala ko kagigising nyo lang. May sakit pala yung isang anak mo, si Jessa, may sakit. Opo. Yung laging ang hiling sa akin bigas. Sa birthday daw niya at sa Pasko, ang gusto niyang regalo ko ay bigas. Tuloy po kayo, Kuya Fred. Ay, thank you. Salamat. Kumain na ba kayo? Ay po, nakain pa lang po. Very good. Ang bait. Asan sila? Oh, ito si Jessa. Opo. Oh, asan yung isa? Wala po, nandun sa siyain po. Okay, naglalayas. Napakainit ng panahon natin, Ate Shirley. Para payagan mo yung mga anak mo lagi nasa layasan. Uso pati ang sakit ngayon. Tingnan mo na itong si Jessa. Anong sakit nito? Lalagnat po. Uso ngayon ang sipon. Ubo, trangkaso sa mga bata dahil sa panahon natin na sobrang init tapos biglang uulan, malamig sa gabi, no? Opo. Lalo na dito. So, napakahirap nitong lugar niyong ito. Di ba? Kung may gamot naman to. Meron po. Okay. Meron naman sa center niyan mga ganyang gamot sa trangka sa lagnat, no? Kanina po. O galing ka sa center. Opo. Very good. Okay. Saan yung asawa mo? Ha? Ano? Nasa bundok po, naghahanap po ng pagkain. O di ba meron naman kayong bigas? Nadadala ko lang. Okay. Ulam na lang. Wala. Oh, very good. Kala ko ubos na yung bigas niyo. Okay. Ate Shirley, manganganak ka na. Sabi mo nga, by September. First week o mga anong petsa ng Setyembre? Para sigurado natin. Mga mga 15 po. Second week Opo. of September. Naku, baka maging ka-birthday ko pa to. Baka maging ka-birthday ko pa itong bunso mo, Ate Shirley, no? Oh, anyway, ang September daw matatalino yan, madidiskarte. Joke lang. Lahat naman matatalino, lahat madidiskarte. Ano naman, ano? Hindi naman lahat na September ganun eh. Ako lang ang ganun, ano?
ikaw talaga, kakampi talaga kita kahit kailan ba, ano? Opo. Kaya gustong-gusto kitang kasama. Joke lang. Peace. Malungkot lang kasi hanggang ngayon wala ka pang gamit. Wala po po. Wala pa talaga. Wala po po. Promise? Yan lang po yung hiniraman ko po. Tapos yung mga ano, wala pa po. Wala pa talaga. Sa- Ano ba yung mga kailangan sa panganganak? Ano po yung sa kamay na lang po. Tapos alcohol, bulak po. Alcohol. Oo. Yun na lang po. Yung sa, anong tawag doon? Yung diaper. Diaper po. Kasi damit pang baby, di ba? Mga damit pang baby, ano? Ano na po mga ilan po. Nabigay sa'yo? Hindi po lang, pero panghiram muna po ako doon sa may labas. Para panghiram, bakit gagamitin pa nila uli? Hindi ko na po alam, babalik ko po. Akala ko pinamimigay na yan. Ibig sabihin, hiniram mo, ibabalik mo. Kasi malamang gamitin pa nila. Opo. Bo talaga, ha? Ganun pala yun, ano? Okay. So, ibig wala ka pang gamit. Wala ka pa rin budget Wala pa. para sa panganak mo. Opo. Tulad ng like kung sinasabi Ate Shirley, mag-pray kayo ng asawa mo na yan ay maging normal. Kasi kung yan ay hindi normal at masisaryan ka, napakalaki ng gastos ngayon, no? 100 to 150 ang gastos, Ate Shirley, sa cesarean. Alam mo ba yun? Hindi po. Nako, yun na nga sinasabi natin. Dapat alam ito ng lahat ng nanay na kaya mag-ingat, mag-isip sa paggagawa ng bata, no? Sa pagbubuntis. Kasi kung hindi tayo preparado, tulad niyan, di natin alam na ang gastos pala sa cesarean umaabot sa 100 to 150,000. Eh paano kung cesarean yan, saan ka tayo hahagilap ng ganung halaga? Hindi man po may talagang dasal lang po sa Diyos. Sana dahil man po. Oh, yun. Sana pakinggan ka ng Lord. Sana pakinggan tayo ng Diyos na hindi na umabot sa ganung cesarean. Normal delivery. Yung ba tatlong anak mo lahat? Normal? Normal po. Okay. So, 4 na yan. Paglabas niyan, 4 na. Pero ano na po ako sa center na yung Ligate po. Na-ligate ka na. Pero sa probinsya. Ligate ka na tapos nanganak pa. Di po sa ano po, pagpagala ko po dito, laligate to po. Okay. Very good. Very good. Tama yun. Yung sana ang isasuggest ko sa iyo, Ate Shirley. Pagkapanganak mong yan, tapusin na. Di ba? Naka-perma na po nga po. Nakapirma ka na. Kala po talaga provincial po. Okay, nakipag-usap ka na sa health center. Pagkapanganak mo niyang pang-4 na yan, ligate na. Ayun po. Tapos na yung 4. Very good, very good. Kasi kawawa yung mga bata. No? Kawawa yung mga bata na hindi natin sila di natin sila mapapalaki ng maayos, hindi natin sila mabibigyan ng magandang kinabukasan. Ano magiging resulta ng kanilang paglaki, ng kanilang bukas, di ba? Dumi. Oo. Yan ang nga sinasabi natin, Ate Shirley. Dapat pinagpaplanuhan ang pagpapamilya, ang pag-aanak, no? Kasi paglaki nila, magiging kawawa sila. Magiging kawawa din pagtanda nyo kasi wala kayong masasandalan, wala kayong malalapitan. Kung lahat ng anak mo hindi naman naging maganda ang bukas dahil hindi mo na pag-aral, paano kapag tanda mo, wala kang lalapitan kasi sila naghihirap din. Yung hindi mo pagpunta sa kanila, tulong mo yun sa kanila. Ganyan ang nagkaroon ka ng mga anak na mahihirap lang din, isang kahig isang tuka. Kapag hindi ka pumunta sa kanila, tulong mo yun sa kanila. Pag pumunta ka, siyempre, malaking kawalan yung sa kanila. Yung kakainin na ng mga anak niya. O, ganun yun, di ba? Gets mo ba ako? Opo. O, yun. Very good, very good. Ayun, so tama. Yun, ano? So, hanggang dyan na lang. 4, ano? At mag-pray tayo. Tutulungan ko kayo, mag-pray tayo na maging normal ang delivery mo sa pang-4 na anak mo, ano? Okay, tulad niyan. Ganyan na ang buhay mo. Sabi nga nito ni Jessa, ang laging request niya sa akin, di ba? Tinanong ko ang anak mo kung ano ang gusto niya sa birthday niya, sa Pasko. Ang sabi niya, bigas. Para ikaw daw ay hindi na pumupunta ng bundok, hindi ka na daw nag-uuling sa bundok, hindi ka na daw umaalis para maghanap ng gawaing walis, maglako ng walis. O, di ba? Di ka ba natatouch doon sa sinasabi ng anak mo? Siyempre, Naawa nga po ako kasi kahit nakakatulong na po sa akin. yes, oo. Ilan taon na nga si Jessa? Sa hindi na niyan magampanan yung pagiging bata. Pagiging bata niya. O, kulang na yung ano niya,
yung pagiging bata niya nawawala na halos Wala na po. dahil tumutulong sa iyo. Oh, yun nga sinasabi natin, Ate Shirley, no? Dapat isipin natin 'yon. Pag-isip kayong maayos ng asawa mo. Anong pangalan ng asawa mo? Jason. Jason. Oh, ayan ha. Oh. Ay, may merienda ba ka tayo? Ivan, di ka Ay, naku. Bira ka talaga, Ivan. Hindi ka nag-iimik sa likod ko. May dala tayong merienda ng mga bata. Pambihir. Pambira ito si Ivan. Ito po yung... May binili tayong merienda. O, bigyan mo sila. Bawal po yan dito. Ah, bakit? Bawal pa po sa kanya mga ganyan. Ah, bawal. Okay, huwag mo bigyan ng malamig. Tago muna ate. Tago mo muna, tago. Bigyan mo tinapay. May tinapay dyan. Bigyan mo tinapay. Sa tinapay po, bawal po. Bawal din. Opo, bata po yung nabuod po, mga bawal sa Ano bang sakit ito? Opo. Ano ba sakit? Anong sakit? Na-infection po yung bituka niya po. Na-infection yung bituka. Yan yung findings. Matapos ma-confine. Opo. Bakit daw na-infection yung bituka? Siguro po nung nasunog po yung bahay. Ha? Ano no? Nung nasunog po ata yung bahay namin, Oh. sa sobrang atas ko po, hindi ko na siya naalala. Nahahayaan ko na po siya yung magparakawat ng Pagpalaro. mga kalawang po. Yung nasunog na pako, Oo. nahawakan niya po. Tapos, Okay na paglaruan sa bibig yung mga kalakalawang sa doon sa nasunog yung bahay. Opo. Oo, di ba? Hindi ko na po. Mabigat na mga pagsubok yung dinaraanan mo, Ate Shirley, no? Dinaraanan ninyo. Kaya po, ngayon, ingat-ingat po ako sa mga bata. At ito lang po talaga bawal sa mga mabuad pong pagkain. Okay, may mga katulad ng tinapay. Yung mga mantika. Mantika. bawal po. Oo, kasi bituka yun. Opo. Oo, yun pala ang Hanggat di po findings, ha? normal yung tae niya. Yeah? Hanggat di po normal ang tae. Oo, yun ang resulta. Oh my goodness. Oh, ayan, Ate Saka po Shirley. isang linggo na po siya, di pa normal tayo, babalik ko po bukas sa sir. Di ba sabi mo 1 week under observation? Kailan natapos yung 1 week? Opo, kailan babalik po bukas sa provincial gawa po ng hindi normal yung tayo. Oh, Pabalik-balik pa rin po yung... naku, laki-laki din ang gastusan natin doon. Ano? Laki din ang gastos, no? Ay, Diyos ko po. Ay, naku. Oh, bigyan mo ito si Jessa. Ate, oh. Si Jessa na lang. Ivan, bigyan mo na. At may lagnat itong si Jessa. Oh, parang hina-hina ng buhay ni Jessa, oh. Kumusta ang pakiramdam mo, ne? Kumusta? Ha? Ano masakit mo? Ngipin po. Ngipin. Oh, ay baka dahil sa ngipin masakit ang ulo, di kaya? Ah, ngipin. Ha? O baka bulok ng ngipin. Oh, ganun talaga. Pag masakit ang ngipin, masakit ang ulo. Oh, magkakabit yan eh. O ban, bigyan mo si Jessa. Kasi para... As- ano, Dami-dami yan. Oh. Yung malamig. O, bigyan mo din kay Ate Shirley para makapag Ito po kayo pag refresh. nagaya. May paliwanag mo sa bata. Ilan taon na ba yan? 2 taon po. O, 2 taon na pala. Pero ang liit, no? 2 years old, nakakalakad na. Opo. Okay, salita. Siya na. Ano po, di pa. May mga ganun talaga. Late blooming, sabi nga. Opo. Maraming salamat po. Binisita niyo po kami dito. Sana po matulungan niyo mapagawa ang bahay namin. Bakit? Nalulungkot ka ba? Wala na kayong bahay? Opo. Siyempre, pati yung mga gamit mo nasunog, yung gamit sa school. Pero binilhan kita ng bago, di ba? Binilhan kita ng bag, di ba? Ano pa yung kailangan mo sa school, Jessa? Wala na. Yun na lang. Ay, uniforme, wala ka pa, Wala pa rin sapatos, Gusto mo bilang kita sapatos sa uniforme? Anong kulay ng damit mo? Pang-itaas? Puti po. Puti, t-shirt. Tapos yung palda, anong kulay? Blue. Okay, sige ha. Gawa ko ng paraan, Jessa. Anong grade mo na nga, Jessa? Grade 2 po. Ha? Grade 2. Grade 2. Ano nga yung gusto mo sa birthday mo? Bigas lang po. Ha? Bigas lang po. Bigas. Di ba? Di ba, Ate Shirley? Yan ang gusto niya sa birthday niya, bigas. Para hindi ka na raw pupunta ng bundok para manguha ng
gawaing walis at mag-uling. Ano? Pagkabait ng anak mo. Sabi mo, Jessa? Bilahan niya rin po ang mga kapatid ko ng gamit kasi po nakakaawa po ako. Binilhan nyo na. Sila po hindi pa. Ah, ganun. Pero nung bumili ako ng mga gamit nyo, mga damit nyo, di ba? Ukay nga lang, para marami, no? Yung binili kong damit ninyo, galing yun sa ukay-ukay. Ginawa ko talagang sa ukay para madami. Ano? Marami ka ng damit ngayon, ano? Oh, very good. Yung mga damit nila nasunog, di ba, Ate Shirley? Walang natira, kundi yung inyong mga suot-suot lang, ano? Suot lang po namin. Mabuti meron tayong mga kababayan na talagang nasa puso nilang pagtulong. Hindi tayo pinabayaan, ano? Opo. Yung mga damit nyo, nabigyan kayo ng damit. Opo. Talagang 2 kapitbahay ko lang po talaga ang tumulong sa akin. Oo. Papasalamat po ako sa kanila. Kahit Talaga, ha? paan na andyan po sila. Oo. Tapos yung mga dala namin, ano? Opo. Mga dala namin damit. O, galing yun sa tulong ng ating mga KSP katuwang sa paglingap abroad, ano? Okay, gamit nyo, meron na kayo. Hindi na kayo manghihiram ng kaldero kawali, ha? Opo. Okay, very good, very good. Ito dito, gusto ko half body, semento tong harap nila, tapos yung itaas, tindahan na parang tindahan. At kung may mag-donate sa kanila ng puhunan para magtinda-tinda sila, at least nakaabang na yung tindahan nila. So half body yan. Ito dito, half body rin dito na hollow blocks, then hardiplex. Dito yung kusina nila. Dito yung kusina nila. Dito natin ilalagay yung kusina nila. Hanggang dito. Ayan. Dito yung kusina. Gandang lugar na to. Pwede silang magtanim-tanim sa likod ng bahay. Linisin lang nila to, pwedeng tamnan. So dito yung kusina nyo, ano? Dito sa lugar na to. Yung asawa mo, panday yun, ano? Si Jason, panday. O malilibre na sa kanya, no? Siguro maghanap na lang siyang isang katulong-tulong, ano? Opo. Katulong para, hindi naman pwedeng ang panday solo, no? Opo. Yung dapat dalawa sila may taga-abot, ano? So dapat merong isa, ano? So ganun ang gagawin natin, Ate Shirley, no? Nakausap ko sana si Kuya Jason, yung asawa mo, para siguro Lunes, by Monday, bukas, no? Balik ako at makapag-layout na kami at nang makapagsimula na tayo dito sa munting tahanan ninyo. Ha? Salamat po. Salamat po talaga. Una, Ate Shirley, magpasalamat ka sa Diyos, no? Opo. Pasalamat ka sa Diyos din sa mga taong may gininto ang puso na hindi nila tayo kaano-ano, di tayo kilala, di tayo kadugo, pero nakita yung inyong kahirapan. Salamat Nandun po bukal sa kahit kanilang po, puso ang pagtulong. Simple lang po kahit po anong klase tabahay, matutuloyan po, okay na po ito. Pasalamat ipag-pray natin, ipagdasal natin yung mga taong ginamit ng Diyos para tulungan kayo, ha? Pagdasal natin sila, ha? Okay, so bukas babalik ako para makausap ko si Kuya Jason, yung asawa mo, para ma-estimate na namin yung mga kailangang materyales para dito sa bahay kubo ninyo, ha? Nagagawin natin. Sabi ko nga yung harap, parang nakaabang ng tindahan, para kung sakali may tumulong sa inyong mag-ina, may tumulong sa iyo na magkaroon ng puhunan, magkapagtinda-tinda ka doon, ano? Di ba? Opo. Kaya mo ba yon? Opo, kakayanin po bata meron po. Oo. Kung ano na po, hindi lang po mapagod yung anak ko din po. Oo nga, oo nga. Imagine, yung mga anak mo pumupunta ng ilog para maghanap ng tako. Opo. Pako, tapos anong tawag doon? Suso. Tabagwang sa Bicol, di ba? Opo. Tapos bebenta nila. Opo. Tapos bibili ng bigas. Opo. Oh my God. Ang bait mong anak mo talagang yun, ano? Si Jessa. Grade 2 lang yun ngayon pasukan. Anong edad na yan? Anong edad ni Jessa? 7 po. 7 years old. Opo. May ganun siyang kaisipan, ano?
Swerte ka, mayroon kang anak na ganyan, no? Sana, nauwi nga po yan. May daladalang 3 tibuhong nyug. Ano? May daladalang 3 tibuhong nyug. Nauwi yung anak mo si Jessa may dalang 3 pirasong nyug. Opo. Para ano, Binibinta din po. bebenta niya tapos Binibili niya po nilang tinapay magkapatid. merienda nilang magkakapatid. Opo. O di hindi na nga naman ihihingi sa iyo 'yun. Ang galing ha. Uy, nako. Oh, sige Ate Shirley ha. Sige. Bukas balik ako. Huwag mong paalisin yung asawa mo, huwag mo nang papuntahin ng bundok at mag-layout kami, mag-usap kami ng mga materialis na kakailanganin dito sa bahay mo ha. Okay, okay. Papasalamat na din po ako, Kuya Efren, din sa mga tumulong po sa amin. Mm-mm. Maraming salamat po doon sa mga tumulong po sa amin. At yung pong hospital po yung anak ko, tumulong din po sa amin. Maraming salamat po talaga. At ipipray natin sila, ano? Opo. Lagi ko po kayo pinagdarasal. Sana po ay marami pa rin po kayong matulungan na tulad ko po. Maraming salamat po talaga. Sana po ligtas po kayo sa lahat ng karamdaman. Sana po lagi po kayong malusog. Salamat po. Out kay Ma'am Cristina Baltasar of USA, kay Ma'am Ella Halaman of USA, and doon sa KSP natin abroad na ayaw na pong magpakilala, si Ma'am from Ohio, USA. Ayan, yung nagbigay sa akin ng pambili po ng gulong ng aking motorsiklo. Thank you so much, Ma'am. Bukas balik tayo dito. Kausap natin yung asawa nito, yung Panday, para siyang gumawa nitong kanilang bahay kubo na ipapagawa natin. Alis na ako. Ingat kayo ha. Ingat din po Oh, bye-bye. Bye na daw kayo. Bye-bye. Oh, ingat kayo. Ingat din po kayo sa biyahe po. Okay. Yun po kayo.